Bakit nga ba mahalaga na magbasa po tayo ng history o kasaysayan? Taas nyo nga po yung kamay nyo kung kayo po ay mahilig sa history subject nung kayo ay nasa elementary, high school, college. Sige po. Kaliwa. Dapat kanan. Ayan. Siyempre, nakakatuwa pa rin naman na ating pag-aralan ng kasaysayan. Ang sinasabi nga po, kung hindi natin alam ang nakaraan, paano tayo susulong, 'di ba? Paano tayo mag-move forward? So, ang humuhubog din ng ating hinaharap, kasalukuyan at ang hinaharap ay ang ating nakaraan. Oh, ganyan. Pero may aamin ba dyan na nakakatulog kapag history na yung subject? Naku gising! Napaka-importante po ng history. Pero matutuwa ka sa mga nagsusulat ng kasaysayan. Napaka matinding pananaliksik po ang kailangan dyan. At ating pong makakausap maya-maya lamang isang history author mula po sa Tarlac. Siya nga po ay dating commissioner ng National Historical Commission of the Philippines. At kasalukuyan po siya ay nasa technical panel for history ng Commission on Higher Education. Napakadami na po niyang isinulat na history books. At ilan sa mga ito ay si Mr. White at Thomasite History of Tarlac Province. 1901 to 1913. Naku, ang tagal na nito. I mean, yung history na to, 1901. Nascent Philippine Studies on the Life and Labor of Jose Felipe Del Pan. Na 1821 naman ito, mas matagal, to 1891. And Photographing Revolutionary Cavite, The Colonial Representation 1896 to 1899 at marami pang iba. Noong 2004, nanalo po ang kanyang co-authored na publication na Gloria, Roman Leoncius Kapampangan translation of Hussein Batute's verse novel, Lost and Found sa National Book Awards for Translation. Nasa linya na po natin. Game na po. Si Dr. Lino L. Dizon po. Magandang hapon and welcome po sa Read Pinoy. Pagat Panabong po from Tarlac, isa pong Kapampangan na taga Tarlac. Ayun, okay lang po yun, di ba? Opo. Talagang Uy, Doc, thank you so much po. Nasamahan nyo kami ngayon sa Read Pinoy at isa pong karangalan. Isa nonod din po. Opo, una-una po, nung nagsusulat po kayo ng history, hindi po kayo naboboard? Enjoyable naman po. Depende sa, parang merong mga inspirasyon eh. Mm-hmm. Kapag yung pong mga kanta may inspirasyon, Opo. ganyan din sa pagsusulat ng kasaysayan. Kasi ang hirap po yata magsulat pag talagang walang inspirasyon, di ba, Doc? Meron kang parang merong mga signs, no? Mm-hmm. Like yung po sinabi yung aklat, yung Mr. White, kwento yon nung aking childhood sa aking pag-aaral. Uh-huh. Doon sa Gabaldon School in Concepcion dito sa bayan namin, meron daw multo na Mr. White. Okay. Parang merong na nagmumulto. Yun yung naging guide ko in tracing sino ba si Mr. White. Siya pala yung unang American teacher at Thomasite teacher assigned in Tarlac. And then magiging founding superintendent and then founder ng unang principal sa buong Pilipinas, no? The first high school which is in Tarlac. Mm-hmm. And then magiging siya sa teachers camp, no? Kanya yung Whitehall doon nakapangalan pala sa kanya kung nasaan yung maraming multo. Hindi na alam ng mga taong doon. Opo. And then nakakuha ko ng Fulbright doon sa Berkeley kasi nga because of this Mr. White. Wow, thank you Mr. White. Siya po si Mr. White. Yung pala yun. Pero alam niyo po, Doc Dizon, sa makabagong panahon ngayon, kung tutusin, relevant pa ba? Mahalaga pa ba na nagsusulat tayo at nagbabasa ng history books? Sa ngayon po kasi nakikita namin kami mga historiador nagkaroon ng bagong sigla, no? Sa pagsusulat ng kasaysayan. Parang marami ngayon mga creative non-fiction, no? Mm-hmm. Like last time inimbita ako
doon sa pelikulang Malyari, no? Napanood niyo siguro 'yon. Opo. Parang kwento 'yon ng isang pari, no? Mhm. Ano na pinatay kasi nga ano daw marami daw siyang pinapatay Opo. yung mga kwentong ganon. Mhm. And then nakita ko rin mas malalakas ang loob ng mga publishing company, no, na mag-explore sa Hmm. different facets of history, no. Mhm. Gaya na nga ng publisher ko, ang Bibal Publishing, no, yung huli naming publication, Mhm. nag-take risk sila in publishing yung work ko, yung printing press, no, the Yes po. Imprenta de Ramirez, si Heraudier, yung mga publication niya Opo. from 1858 to 1898, no, yung Mhm. imagine nag-catalog ako ng mga titles na mga binasa ni na Jose Rizal, Mhm. yung mga ganong tema, no, na hindi dati pinapansin, no, in earlier times kasi nakapokus lang tayo doon sa textbook, no, in Philippine Opo. history, kay Yes. Saite, kay Alit, kay Agoncillo. Opo. Yun nga po yung nabanggit niyo, 'di ba? Siyempre yung mga printing press na 'yan, yung mga publishing company 'yan, risky sa kanila eh. Baka hindi Risky po. bumenta. Bakit natin 'to ipo-produce? Ba't Mahirap natin 'to po. iimprenta? Eh may Oh, textbook naman. May magbabasa ba niyan? May bibili ba niyan, 'di ba? so, yun po yung patunay na nakakaroon na ng mga iba't ibang interest, no? Sa iba't ibang aspeto ng kasaysayan, no? Hindi na lang siya yung boring subject na kurso sa Philippine history. Opo. Opo. Opo, pero ato, importante na mabigyan din natin. Ano ba talaga ang ambag sa ng history o ng kasaysayan sa paghulma po ng kasalukuyan lipunan natin at yung pag-unawa sa mga current event sa inyo pong Sa akin, pananaw. Opo. opo. Sa akin po kasing naging parang labeling ko sa history, parang ano po siya eh, parang anchor, no? Parang isang angkla sa this is a German term, no? Yung zeitgeist, ano yung trend of thought sa isang panahon. Mhm. Ito pong history ang nagbibigay ng parang pinaka-anchor, no? Mhm. So kahit na anong panahon, panahon ni Jesus, panahon ni halimbawa si Saint Luke, no? Siya Mhm. yung nagsulat sa biography ng ating Panginoon. Mhm. And then yung panahon ni Hitler, panahon ng let us say panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, Mhm. yung observation ni Jose Rizal, yun po yung kasaysayan. Parang siya yung nagbibigay ng angkla dun sa Mhm. zeitgeist na tinatawag ng mga German, yung trend of thought sa Opo. isang panahon, no? So sa panahon natin, it will be yung role ng historian, no? Mhm. To be the anchor, no? Dito sa zeitgeist na ito, dito sa trend of thought that we are experiencing now, Opo. para sa para sa darating na panahon, yun yung magiging basehan, no? In giving reference tung sa panahon natin. Opo. Kasi sa ngayon, nagkakaroon ng mga saliwaang perspective. Opo. Merong siyang sariling story niya to. Paano niyo po yung binabalanse yon? Yung mga ganyan na kayo po as an author, Opo. paano niyo po ina-address yun? Yung mga saliwaang Ako po kasi, perspective. yung pong historian kasi masasabi natin, Mhm. history is not something fixed, no? Kasi po, nagkakaroon tayo ng mga bagong datos na nakikita, Yes po. nagkakaroon ng mga bagong, ano, no? Mhm. Nagkakaroon ng mga bagong materials na hindi available nung halimbawa sa kaso namin sa Tarlac when I was in grade po when I was in high school, no, second year high school, we commemorated yung 100 years ng Tarlac province. That was 1974. Mhm. Ito ay sinulat ito ng mga journalist na nagmamahal sa kasaysayan. Mhm. Pero noong time na yon in 1974, hindi pa po available yung mga materials, no, yung mga actual documents on the founding of Tarlac province, no. Mhm. Kanya sa 150 ng commemoration which is 2023, mali pala yung datos nila, Mhm. no? Mali. And Mhm. so what we try to do no, with the digital age, with the microfilming, with the
digitizing of our many materials, nakita natin mali yung ginawa ng mga ninuno ko sa Tarlac in 1974, no? Mhm. Kasi nga hindi available yung document sa kanila. So history is not something we say final, no? Mhm. It will be subject to the yung pagdating ng mga bagong datos Mhm. which will update, no? Yung mga dating impormasyon Opo. na yun nga, yung mga data, yung mga documents na hindi available sa unang nagsulat. Mhm. Yun po. Tsaka importante din ba sa inyo na mga history book authors na maging balanse at accurate Opo, palagi po, no? opo, Objective po kayo sa pagsusulat. opo. So the most important thing po, sabi nga ng mga ilang historiador, there should be an evidence, no? So Mm. kapag may ebidensya ka, hindi pwede yung metaphysical, hindi pwede yung creative imagination lamang na Yes. wala kang ebidensya. Opo. So, kapag merong revision sa kasaysayan, dapat malakas yung ebidensya bakit kailangan ng pagbabago, bakit Mhm. kailangan ng renovasyon, no? Mhm. Sa pagsulat ng kasaysayan. No? Like, Mhm. meron kaming project ngayon na inatasan ako ng ng munisipyo ng Moncada sa Tarlac. Mhm. For many years since 1950, they were observing yung kanilang foundation date na July 1, Mhm. 1875, no? Opo. Yung pala ay ginawa ng mga teachers in 1953, yung tinatawag nating historical data papers, no? Aha. Panahon ni Magsaysayan na hindi pa available yung mga dokumento, no? Panahon Mhm. ni Quirino then Magsaysay. So, inatasan ako na mag-research tungkol sa talagang pundasyon, no? At Mhm. nakita namin, batay sa dokumento sa National Archives, nagkaroon pala talaga ng Superior Decree of May 1, 1874 creating the town of San Ramon na pinangalang Moncada. So, Mm. kailangan, no? Kailangang baguhin yung dating what they observed Mhm. Mhm. since 1950. So ngayon lang binago. No? Ngayon lang medyo masakit but we need to accept kasi nga Opo. may lumitaw na mga bagong ebidensya. No? Ayun po. Dok, halimbawa po, ito, ngayon may mga social media and technological advancement. Paano Opo. po sumasabay ang mga katulad mo sa pagproseso sa inyong creative process sa pagsusulat ng Opo. libro? Nakita niyo po nagkaroon ng maraming vloggers in history, no? Opo. Parang nagkaroon ng interest kahit na ano lang, kahit na hindi nag-aral ng kasaysayan, Mhm. pinipilit ipasok yung kasaysayan. No? Opo. Which is good. Which is good naman. Aha. At sa ngayon kasi, may nakita kong advantages din, no? With the technology, no? Mhm. Like for example, pilit kong pinaglalaban that yung kay yung first Rizal statue, no? Ay ginawa sa Tarlac, no? And so wala akong makitang picture. And then itong isang asosasyon, they try to do a color yung colorization Mhm. ng mga old photos. Aha. At doon sa site nga nung unang pinaka high school sa Pilipinas, Danin Tarlac, no? Mhm. Na lumitaw sa isang journal in 1908 yon, Mhm. Philippine Journal of Education. From the colorized, lumitaw yung statue ni Dr. Sersa no? Mm. Na hindi nakikita sa dating ano. So, ganyan yung social media now, no? Parang Mhm. naging madali sa atin yung pagkakaroon ng mga actual documents with the digitization, naging mas maliwanag yung mga dokumento. Opo. We could correct so many documents, so many settings now, no, na hindi available dati. Mhm. Kaya lang, of course, madali din yung pag-manipulate, no? Yung napapasayaw mo si Jose Rizal, Opo. yung mga ganung bagay, no? Opo. Pero ang sabi ko nga, malaking tulong ito, no? Malaking tulong sa Mhm. history yung we could enhance yung mga photos, no? Opo. Through AI, no? At
of course, yung mga availability ng mga voices ni Quezon, Mhm. voices ni Benigno Aquino Sr. nung Mhm. panahon ng Hapon, yung mga ganyan, na hindi available nung kami yung nag-aaral sa kasaysayan. So sa Mm. ngayon, mas naging alive, mas naging realistic ang kasaysayan through Mhm. technological advancement. Ayun, naku. Alam mo, Doc, ang dami ko pa pong gustong itanong sa inyo. Medyo kinakapos tayo ng oras. Pwede ba tayo mag-part 2 ha, sa susunod? Opo, opo. Kulitin ka namin uli para Welcome. magkwentuhan tayo I tungkol will dun. enjoy din po. Opo. Opo. So, panghuli na Opo. lamang po, baka po may mga activity kayo na gustong imbitahan yung Opo. ating mga nakatutok ngayon, nakasubaybay ngayon. Go ahead po. Opo. As usual po, since dati akong commissioner ng National Historical Commission, kahit na hindi na po tayo kasama sa board, tumutulong pa rin tayo, no, sa publiko sa pagre-research, no, ng kanilang mga kasaysayan. Mhm. Like sa ngayon po, yung ginagawa ko po yung naming eskwelahan, no, yung Mhm. Mother of Good Counsel Seminary, which is celebrating yung kanyang 75-year foundation. Ako po yung inatasan ng Mhm. Archdiocese na isulat ang kanilang kasaysayan. At we will honor on July 4 yung aming founder, si Bishop Cesar Maria Guerrero, no? Yung Mhm. founder ng aming seminaryo. At hopefully magiging mas malalim yung pagsusulat nung mga kasaysayan like ito nga ang aming seminaryo, ang Mater Boni Concilii na ngayon ay Mother of Good Counsel Seminary. Ayun. Maraming salamat po muli sa pagkakataon, Dr. Lino Dizon, sa uulitin po. Thank you, Opo. sir.